Hey guys! Good morning! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong Collegiate Fabricants na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Fabricants. And for today's video, ang mainit nating update ay pumapatungkol po dito Collegiate Fabricants sa YouTube channel ng Itbulaga. Alam nyo na guys, since TVJ na may karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga dahil nasa kanila na po ang trademark, naka-registered na kay Henyo Master ang trademark. Ngayon, usap-usapan naman ang YouTube channel na ipinagmamalaki ng Tape Inc. ni Umano or kampo po, mga panatiko, ng Tape Inc. Kasi nung mga nakaraan, Collegiate Fabricants ang mga panatiko ang iingay. Wala pa raw napapatunayan ng attorney ng TVJ. Samantalang ang attorney po ng Tape Inc. ni Umano ay marami nang napatunayan. Parang lahat ay nakukuha nila. Kagaya po ng pagpapa-registered sa trademark na Itbulaga dati na na-renew naman ng IPO. Sunod naman ay yung YouTube channel, di ba? Sunod-sunod po yung balitang yan na nakuha po nila or naibalik sa Tape Inc. ang YouTube channel. And dahil po doon, ang iingay po ng panatiko ng Tape Inc. na kung saan sabi po nila, wala talaga finish na ito ang malaking patunay na wala talagang karapatan ang TVJ sa Itbulaga dahil ultimo po ang YouTube channel ay Tape Inc. di Umano ang may karapatang gumamit kasi sila daw talagang rightful owners. Pero ngayon, nasupalpal po sila sa pinagmamalaki nilang sa kanila naka-registered ang trademark na Itbulaga. Yung YouTube channel po kaya mapapatigil na sa paggamit kasi naging malaking usapin din po ang YouTube channel na yan, official YouTube channel na yan ng Itbulaga. Base kasi sa IPO ay hindi po pwedeng kumita ang Tape Inc. dito po sa titulong Itbulaga dahil hindi sila ang may-ari po nito. So kumikita po sila dito sa YouTube channel for sure. And ang alam nga po natin na ipinaglalaban at gusto ring ipaglaban ng TVJ ang channel dahil nga sa si Miss Jennifer naman di Umano nag-create ng YouTube channel na yan ng official Itbulaga. Sabi ko noon, mabilis na yan. Basta maipanalo lang ng TVJ ang titulong Itbulaga ay hindi na rin nila magagamit yan kasi Itbulaga po ang name yan and bawal po nilang gamitin. So ngayon, panalo na nga ang TVJ sa trademark na naka-registered na sa IPO ang titulong Itbulaga. Palagay ko hindi po basta-basta bibitawan din ng Tape Inc. ang channel po na ito. So baka palitan nila ng pangalan, I don't know ano pong magiging hakbang ng Tape Inc. dyan. Or kagaya po ng paglipat ng TVJ sa TV5 na Tenga po ang Itbulaga YouTube channel. Or po pwede rin po na trabahuhin ng TVJ sa YouTube mismo para ibalik ang account na ito sa TVJ. And baka po intayin din yung main case guys kapag naipanalo ang main case. Doon kasi pag naipanalo yung main case wala nang habol ang Tape Inc. So baka doon magiging smooth po ang mga bagay-bagay kagaya po nitong YouTube channel ng Itbulaga. Pero kahapon nga ay nananatiling ginagamit po nila ito. Ayan, kung makikita po ninyo, di ba, Itbulaga. Nakapag-live pa po sila kahapon dyan. So, katunayan nga niyan, 19K lang ang kanilang total views. Napakahaba po ng kanilang live. Pero 19K lang ang kanilang naging total views ka Legit Fabricants. Pero ngayon ay intayin po natin ka-OG. Ngayong araw na ito, kung mananatiling gagamitin po nila ang YouTube channel ng Itbulaga, dahil wala na naka-registered na po kay Henyo Master ang trademark. Kanina chinek ko po ka-Legit Fabricants, nakapag-upload pa po sila kagabi. Nag-upload pa po sila talaga doon kagabi. Ganon kakapal ang mga ka-Legit Fabricants ng mga ito. Sama po ang sinabi ni Henyo Master, pakapalan na lamang po talaga.
Samantala, ang pagkanta nga po ng Itbulaga ng TVJ sa TV5 ay naging trending din sa social media at ito po ay naipost din ng Rappler Collegiate Taricals. Diba, Himala? Chariza. Anyway, ka-OG ay nakakatuwa no na kompleto na po. Hindi na lang EAT, kompleto na. Kasama na po ni It ang asawa niyang si Bulaga. Samantala, sabi naman dito na Esperanza Fedchenet sa Sabalo, ang may karapatan lang gumamit ng Itbulaga ay sila Tito Vic and Joey. Kasi sila naman talaga ang original. Kahit baliktarin mo sila talaga. Kasi alam nila kung saan nagsimula o nagumpisa ang Itabulaga. So, isang sampal po yan para po no, sa mga nang-aangkin ng titulong Itbulaga. Pati po si Paulo Contis talagang ginagawa pong bulletproof nitong sila Mayor Bullet Halushos. Grabe nga yun, Collegiate Taricals. Ginagawa nilang spokesperson yung tao. Alam niyo yun, literal na manggagamit talaga Collegiate Taricals para sa halip na sa kanila talaga lahat nabubunton ang galit ng mga tao. Ayun, napupunta at sinasalo nitong si Paulo Contis. Para saan? Mahusay naman silang aktor. Bakit kailangan nilang magpatali dito sa Tape Inc. na alam naman po nila na manloloko, di ba, Collegiate Taricals? Nagpapauto sila masyado dito sa Tape Inc. Kaya pati itong si Lola Belen, ginigigil ninyo Kahapon bad vibes po talaga itong si Lola Belen, and alam naman po siguro ninyong lahat kung kanino bad vibes si Lola Belen. Ginagalit nyo pati si Lola Belen. Samantala, sabi naman dito ni Only in the Philippines. Ayan, planado naman ng GMA7 ang lahat ng ito. Kasi sabi nga ng TVJ, hanggang 50 years sila mag-retire na. So, hindi sila tinulungan ng 7 kasi 6 years na lang, magre-retire na sila. Hinayaan nilang umalis ang TVJ sa GMA7. Then, ang target talaga nila is ilagay ang showtime sa 7. At alam ng GMA7 na hindi tatagal ang Itbulagta, Isko and Friends. Ang show nila kasi walang sponsor. So, target ng GMA7 is yung mas bata na host, which is Showtime. Maybe it will last 10 plus more years. Unlike TVJ, which they said na papaabutin ng 50 years. Magre-retire na sila. While play the GMA7. Well, kung tama ang theory nyo, sinayang naman ng GMA7 yung 6 years. And hindi lang 6 years. Kasi ano po bang palagi nila? Lulubog ang Itbulaga just because mag-retire na ang TVJ after basta maka 50 years lang ang Itbulaga? OMG, hindi ba nila alam ang talento ng Jowa Pao, ni Maine Mendoza, na mga next generation ng Itbulaga? Kaya siguro hindi rin pinipili ng mga ito na magpatali sa GMA7. Chariz. Anyway, natatawa naman po ako literal kahapon. Kasi to be honest, guys, kababasa ko lang Ayan ako makikita nyo, 22 minutes siniscreenshot ko po yan kahapon. Kasi bala ko nga pong i-vlog na kung saan television production exponent ay nagyayabang dito sa mga pro TVJ, sa TVJ fans, at of course na rin mismo sa TVJ na hindi pa tapos ang laban, nakaapila pa kami kaya hindi nyo pwedeng gamitin ang titulong Itbulaga. Ayan, na-screenshot ko, Collegiate Taricals, 22 minutes, then biglang teka, 5 minutes, after 5 minutes, bigla akong nabasa or napanood ang tungkol dito sa pagbabasura ng tape ng IPO sa apila ng Tape Inc. Grabe ngayon, ang bilis po ng supalpal. Natawa na lang po ako kahapon kasi ang bilis kababasa ko lang po ng article, then biglang boom, binasura po agad-agad. Samantala, ayon naman dito kay Ella, I Love Gilbert, dapat GMA7 talaga ang maging responsable sa tape at mga host nito. Well, may punto po kayo, since dapat ay may karapatan mag-demand ang GMA7 sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng Tape Inc.
At kung hindi, ay hindi na nila i-renew pa ang kontrata nila, 'di ba? Kasi sino dapat masunod diyan? GME7 kasi saan magla-live ang Tape Inc kung wala ang GME7? Kumbaga mas kailangan po ng Tape Inc ang GME7 kesa ang GMA ang may kailangan sa Tape Inc. Yun guys, kaya may karapatan po talaga ang Tape Inc na makialam dito sa, may karapatan ang GMA7 na makialam dito sa Tape Inc. Since nag-uusap naman sila, 'di ba? Kaligit Tabrikats, meron tayong mga pictures na nakikita na maganda ang relationship ng GMA7 with with the mga halos-hos. So, bakit hindi nila anuhin, no? At iniintay rin po talaga ng mga tao ang magiging aksyon ng GMA7 patungkol dito sa Tape Inc. So, kayo po ba ka-OG, anong inyong say about dito? Pa-comment lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.